Isang magandang araw mga ka-Shenshen. Nais nyo na bang matunghayan ang ika-4 na kabanata ng aking kwento na pinamagatang My Dream Girl? Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganoon rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Paano mo nasabing ipagpapalit ako ni Bal sa babaeng iyon? Mas maganda ba siya sa akin, ha? Ilabas mong babaeng yan. Humakbang pa siya palapit dito na ikinaatras naman ito. Naku, hindi. Hindi, misis. Nagkamali lang siguro ako. Hindi ko alam na nag-asawa na pala itong si Piel. Umiling na tanggi nito. Iwinasiwas pa nito ang kanyang kamay na parang pinipigilan siyang lumapit dito. Kung hindi lang siya kinakabahang pumalpak ang palabas niya, matatawa siya sa iniaakto nito. Mistulan kasi siyang bubuwit na mala elepante ang laki. Pero kung makaatras ito, ay parang kayang-kaya niyang ibalibag ito ng isang kamay lang. Pero ang mga kasama nito ay walang pangingiming naghahalakhakan at inasar pa ito na walang binatbat sa harap niya. Pasensya na, Piel. Hindi mo naman kasi sinasabing may maganda ka na palang asawa. Wala ngang sinabi si May sa kanya. Nakangising sabi ni Badong kay Clint, nananatiling tahimik lang sa likuran niya. Hindi niya makita ang mukha ni Clint pero may kakatuwa siyang pakiramdam na lihim siyang pinagtatawanan nito. Tara na, sweetheart. Nakumbinsi mo na si Badong na di ko pinopormahan si May. Sabad ni Clint sa iskandahero ng lambing ng tono. Hinawakan siya nito sa braso at marahang iginiya patungo sa pinto. Ano nga pala ang pangalan ng misis mo, Piel? Pahabol na tanong ni Badong na tila balak pang sumunod sa kanila pero pinahinto ng makamandag na titig ni Bal. Wala ka nang pakialam sa pangalan ng asawa ko, Badong. Si May na lang ang intindihin mo, tugon nito. Saka iminusyo ng ulo ang babaeng nakapamaywang na pinupukol siya ng masamang tingin. Paglabas nila ng beer house ay sinuyod nito ng tingin ang mga nakaparadang sasakyan. Tinangka niyang alisin ang kamay nito sa braso niya pero lalo lang humigpit ang pagkakahawak nito. Napipilan siya ng pakuluin siya nito ng malalim na tingin. Saglit pa ay namataan na nito ang kotse niya. Malalaki ang mga hakbang nito kaya kinakailangan niyang bilisan ang paglalakad upang huwag siyang makaladkad nito patungo roon. Anong uod ang pumasok dyan sa utak mo't pumagitna ka sa amin kanina? Kung nagkataong lasing na ang mga gagong yon, tiyak na pinatulan ka. Akala mo ba may matitira pa sa'yo para ilibing ka pagkatapos nila sa'yo? Galit na singhal nito. Inilapit pa nito ang mukha sa kanya na parang nais makatiyak na makakuha niya ang ibig sabihin nito. Tinulungan lang kita. Kung pinagkaisahan kanilang 4 sa'yo naman walang matitira para ilibing uli, hindi ko kailangan ng tulong mo. At saka ano ba ang ginagawa mo rito? Bakit sinusundan mo ko? Nagbago na ba ang isip mo na tatanggapin mo na ang alokong palitan ng nobyo mo? Sunod-sunod na tanong nito. Hindi ko kailangan gawin yon dahil ikaw at si Clint ay iisa. Hindi ko alam kung bakit hindi mo ako maalala at kung bakit ibang pangalan ang gamit mo. Pero alam kong ikaw si Clint. Oh Diyos, sigurado ka bang hindi ka taka sa mental, miss? Kamukha ko lang sabi yung namatay mong nobyo, hindi ako siya. Bal Piel ang pangalan ko. Hindi Clint. Clint Andre Medina ang pangalan mo at hindi Bal Piel Cruz. At isang matibay na patunay ang braso mong ito. Hinagip niya ang kanang braso nito at itinaas.
Biglang naniga sa tensyon ang buong katawan nito. Kumuyom ang kaliwang kamay nito, natakot siyang bigla at baka siya ay bigwasan nito dahil bumukas na labis na puot sa mukha nito. Marahas na binawi nito ang braso. Tinamaan ako sa braso ng mga piraso ng sumabog na yate na sinasakyan ko at nang tiyuhin ko 5 taon na ang nakakaraan. At pinutol ito para agapan ang pagkalat ng impeksyon sa buong katawan ko. Bagamat kalmado ang tono magsalita, tigib naman ng lason ang tinging ipinukol nito sa kanya. Hindi! Imposible! Pinutol yan ng kumidnap sa'yo pagkatapos tumanggi si Uncle Boyet na ibigay sa kanila ang hinihingi nilang ransom kapalit mo. Siguro nakatakas ka sa kidnappers. Napadpad ka kung saan at nawala ang memorya mo pero natitiyak kong ikaw si Clint. Mariing giit niya rito. Tumawa ito ng pagak. Saang pelikula mo naman napanood dyan? Wala akong pakialam kung napugutan pa ng ulo ang nobyo mo, kaya hindi mo matitiyak kung siya o hindi ang inilibing ninyo roon. Sa binisita mong puntod, isa lang ang tinitiyak ko sa'yo. Hindi ako nawawala sa sarili para hindi malaman kung sino talaga ako. Pumikit siya ng mariin upang pigilan ang pagbalong ng kanyang mga luha. Siguro kung kahawig mo lang siya ay mauunawaan ko. Pero dahil hindi bukod sa iisang mukha ninyo, kaboses, kasing katawan, at pareho mo rin siyang putol ang kanang braso, mas mapapaniwalaan ko pang by some odd stroke of luck ay nakatakas ka sa mga kidnappers mo at nagka-amnesia ka, kaya hindi mo ako maalala o ang sarili mo kaysa isipin kong coincidence lang ang lahat. Garalgal ang tinig ng sabi niya. Iiling-iling lang na pinagmasdan siya nito. Mababakas ang magkahalong awa at iritasyon sa mukha nito. Kapag kakuwan ay bumuntong hininga ito. Luke, ano ba ang kailangan kong gawin para makumbinsi kita na mali ang akala mo? Isang buong isla ang nakakakilala sa akin bilang si Val Piel Cruz. Kung sila ang magsasabi sa'yo na tunay ang pagkatao ko, siguro na may maniniwala ka na. Ganito lang, tutal, nandito ka na rin lang. Sumama ka sa akin sa Isla Vista at nang ikaw mismo ang makapagpatunay sa sarili mo na hindi ako si Clint na yun. Isla Vista, oo, ang islang kinaroroonan ng rancho ng pamilya ko. Hindi ako doon ipinanganak pero doon ako lumaki, kaya halos lahat ng taga roon ay kilala ako. Yung si Badong kanina, taga roon din siya pati na ang kasama niya. Mga kababata ko silang lahat. Pero para mas maniwala ka, mismong lola ko at mga pinsan ko ang tanungin mo. Bagaman kinabahan sa maaaring matuklasan niya ay pumayag siya. Nakakatiyak siyang ito na nga si Clint pero hindi niya ikakailang may bahagyang agam-agam na bumangon sa dibdib niya sa tila puno ng kumbiksyon pahayag nito. Binuksan niya ang kotse niya at dinukwang ang bag. Kinuha niya ang cellphone niya at tinawagan si Nina upang ipaalam dito kung saan siya pupunta. Alam niyang nag-aalala ito ng labis pero mas pinili niyang huwag nang idetalye rito ang mga nangyari at pakay sa pupuntahan niya. Hiniling din niya rito na huwag nang sabihin kina Uncle Boyet ang tungkol kay Clint. Gusto niya ay siya na mismo ang magsasabi sa mga ito at kung maaari ay kasama niya ang binata mismo kapag ginawa niya iyon. Kailan mo nakilala ang Clint na yun? Pukaw ng tinig ni Clint sa tahimik na pagmamasid ni Elaine sa mga nadaraanan nilang nagtataasang puno ng niyog. Nasa Isla Vista na sila at sakay sa pickup nito habang binabagtas ang mahabang rough road papasok sa Rancho Medina, ang rancho ng pag-aari ng pamilya nito. Ayon dito,
ay pinamamahalaan iyon ng pinsan nitong si Yuri. Pinaiwan nito ang sasakyan niya para hindi sila maantala sa pagsakay niyon sa barkong magdadala sa kanila sa isla. Hinigpitan daw kasi ang pagpasok ng mga sasakyan sa isla dahil noong nakaraang buwan ay may nasabat ng mga smuggled na mamahaling sasakyan sa pantalan doon. Hindi rin daw maaaring imaneho iyon patungo sa rancho. Malalaking sasakyan o 4-wheel drive lang ang pwedeng gamitin papunta roon. Kailangan pang dumaan sa tulay na kasalukuyang hanggang tuhod ang umapaw na tubig mula sa ilog dulot na sunod-sunod na bagyo. Kaya ipinasundo na lang niya kay Nina ang kotse niya na iparada niya sa isang gas station bago siya sumakay sa truck nito. Paano mo nasabing kilalang-kilala mo siya at nakakatiyakang ako nga siya? Tanong nito sa kaswal na tono. Pero may nahimigan siyang kuryosidad na pilit ikinukubli nito. Bumaling siya rito. 4 na taon ako nang makilala ko si Clint. 7 naman siya. Magkaibigan ang mga tatay namin at nang maulila ako nung 8 ako ay kinupkup ako ng pamilya niya kaya halos sabay kaming lumaki. May litrato ka ba niya? Inilabas kaagad niya ang wallet niya para ipakita rito ang litrato ni Clint na nakalagay roon. Masusing tinititigan ito ng sulyapan iyon. Kuha iyon 5 years ago, noong mismong araw na binili siya nito ng emerald gown na hanggang ngayon ay nasa kanya pa rin. Kinapa nito ang bigote at balbas nang ibalik sa kanya ang wallet niya. Kamukhang kamukha ko nga siya kapag inahit ko ito, mahinang sabi nito. Tila biglang nagkalamat ang katiyakan sa kanina ay puno ng conviction. Pahayag nito. Dapat pala ay ipakita niya kaagad dito ang litrato ni Clint. Nawala kasi ang loob niya. Iyon dahil sa labis na pagkakagulantang at hindi pagkapaniwala sa presensya nito. Kailan ka mo siya nakidnap? October 15, 5 years ago. Noong taon din yung namatay si Auntie Mirna. Ang mami mo, hindi niya nakayanan ang trahedyang nangyari sa'yo. Mismong araw ng libing mo siya nagpakamatay. Sa lubong ang mga kilay na sinulyapan siya nito. Sanggol pa lang ako nang mamatay ang nanay ko. Para makumbinsi kang hindi talaga ako siya, kaya kung maaari ay huwag mo akong tawagin Clint o kausapin na para bang siya. Tumango siya ng marahan. Matanda na si Lola. Mahina na ang puso niya. Ayokong maalarma siya o mag-alala siya sa mga pinagsasabi mo kaya ipapakilala kitang kaibigan kong taga Maynila. Hindi niya kailangan pang malaman ang mga hinala mo. Gayon din ang iba kong mga kapamilya. Siguro naman kapag ka nakita mo na para makumbinsi kang hindi talaga ako siya, kaya kung ako si Balpiel. Bukas ng tanghali inaasahan kong aalis ka na at tatantanan na ako. Tumango uli siya ng marahan. Bumuntong hininga ito nang tignan siya. Mahirap talagang tanggapin ang kamatayan ng taong mahal mo. Pasensya na kung pagsulpot ko'y nabuhayan ka ng maling pag-asa. Kung hindi sa akin, hindi mo sana kakailanganing magdalamhati ulit. Pagkatapos ng 5 taon, pero palagay ko'y sinadya yun para magising ka na at tumigil sa pagluluksa para kay Clint na yun. Anito sa malumanay na tinig. Nagkibit balikat siya. Natitiyak niya na kung susubukan niyang magsalita ay pipiyok lang siya dahil sa pinipigil na hikbi. Unti-unti na siyang nakukumbinsi nito na hindi nga ito si Clint, pero ang puso niya ay ayaw pa ring bumitiw sa katititig ng pag-asang buhay pa si Clint hanggat walang konkretong basihan
sa harap niya. Another one of your conquests. Bal, nakangising usisa ng pinsan niyang si Aaron. Nang lapitan siya sa inuupahang bar stool. Nasa minibar si Bal ng mga sandaling iyon, sa panig ng malawak na living room ng antigong bahay nila. Ang pinsan niyang si Yuri ang nagpadagdag niyon 5 taon na ang nakakaraan. Kasabay ng pagre-renovate nito sa iba pang bahagi ng bahay, luma na kasi iyon at hindi na ganon katibay. Hindi pa rin lubos na natatapos ang renovation dahil nahinto iyon nang mamatay si Tiyo Ambo. Ang papa nito nakasama niya noon sa yating sumabog. Ito ang sumundo sa kanya mula sa mainland dahil galing siya ng Maynila ng araw na yon. Minalas itong hindi nakaligtas at ang mga masakla pa hanggang ngayon ay hindi pa nila alam kung sino ang nasa likod ng sinadyang pagsabog sa yate. Kasabay nila sa hapunan si Yuri, kaya nakilala na nito si Elaine. Pero si Alan ay hindi nila kasabay dahil kadarating lang nito mula sa kabilang rancho kung saan tumutulong ito sa pagpapaanak sa broodmare ng mga Argilla na nagka-breech birth. Isa ito sa mga pinakamahusay na veterinaryo sa buong isla kaya madalas itong ipatawag ng mga kapitbahay nilang ranchero din. Hindi matipid na tugon niya rito. Pilit niyang inalis ang tingin sa mukha ni Elaine na pinagmamasdan niya habang nakikinig ang dalaga sa mga kwento ni Lola. Tungkol sa bawat litrato niya sa photo album na binubuklat at pinagmamalaki rito ng lola niya. Sino siya? Sabi ni Nanay Tekla. Manilenya raw. 2 linggo ka lang sa Maynila. May uwi ka na kaagad na babae? Saan mo siya nakilala? Huwag mong sabihing nagtanan kayo. Luluha ng grabat dugo si Shoni. Pabirong sabi ni Alan na ang tinutukoy ay ang dalagang anak ng punong katiwala nila na si Mang Shanong. Bakit nagtataka ka bang may babaeng interesado sa akin kahit putol na ang isang braso ko? Don't worry, hindi siya baliw para patulan ako kaya hindi mo siya kailangang balaan na layuan ako katulad ng ginagawa mo kay Shoni. Kumunot ang noon nito. Mababaka sa mukha nito ang pagtataka sa marahil ay nahimigang sarkasmo at iritasyon sa tono niya. Hindi kita maintindihan, Bal. Bakit ko naman babalaan si Shoni na layuan ka? Sinong nagsabi niyan sa'yo? Tunay ang pagkatuliro nito kaya siya man ay nagpakakunot noo rin. Sa pagitan nito at si Yuri ay ito ang mas kasundo niya kaya hindi niya mapaniwalaang sa likod niya ay sinisiraan siya nito kay Shoni. Hindi sa nag-aalala siya sa opinyon ng dalagita para sa kanya. Kung tutuusin, ay mas makabubuti nga kung tuluyan ng mawala ang infatuation ng makulit na dalagita sa kanya. Naiirita na kasi siya sa mga pagpapapansin nito, ngunit ang hindi niya gusto ay ang kaalamang sarili niyang pinsan at itinuturing na matalik na kaibigan ay kapareho rin pala ng ibang taong hindi nakakakilala. Sa kanya ang tingin sa kanya. Isang inutil na walang silbi dahil putol na braso niya. Alam mong hindi ko yun kayang gawin, Bal. Ni hindi ko pa nga nakakausap si Shoni. Mahigit 1 linggo na. Sinsirong sabi pa nito. Naguguluhang tumango na lamang siya at sinabing kalimutan na nito ang nabanggit niya. Si Shoni mismo ang nagsabi sa kanya na kinausap daw ito ni Alan kaya wala naman siyang maisip na dahilan para magsinungaling ito sa kanya. He made a mental note to talk to the troublesome girl the first chance he got. Luluwas ka sa Maynila bukas para ihatid sa buyer yung 30 baka, diba? Pakisabay si Elaine. May gagawin ako bukas kaya hindi ko siya maihahatid pa uwi. Aniyang inunguso ang dalaga.
Nahalata niyang malungkot at nawala ng pag-asa si Elaine sa bawat litratong nagpapatunay rito na hindi siya si Clint Medina na sinasabi nito. Bukas na rin ang uwi niya. Bakit ang bilis naman? Hindi mo man lang ialok na magbakasyon muna rito. Mahigpit 6 na oras din ang biyahe sa dagat galing Maynila. Sayang naman kung hindi man lang siya makakapamasyal dito sa atin. Anito, ganon din ang reaksyon ni Lola Ida at Yuri nang sabihin niya na babalik din sa Maynila si Elaine kinabukasan. Hindi kasi logical na sumama sa kanya ang dalaga pabalik sa isla para lang mangamusta at makilala ang pamilya niya at hindi naman magtatagal ng higit sa 24 oras. May kailangan siyang asikasuhin sa negosyo niya. Wala naman talaga sa plano niyang sumama rito ngayon. Hindi lang siya makatanggi ng anyayahan ko, pagdadahilan niya. Baka hindi rin siya makauwi bukas. Kahit ang pagluwas ko'y malamang na ikansila ko rin dahil may paparating na naman daw na malakas na bagyo, sabi sa balita. Malamang ikansila nila ang biyahe ng barko paalis at papunta rito sa isla. Diretso kasing tatama sa atin ang bagyo. Halos hindi na nga rin madaanan ang tulay sa ilog. Umaapaw na ang tubig at sobrang lakas pa ang agos. Napatiimbagang na tumitingin uli siya kay Elaine. Hindi ito maaaring magtagal sa isla. Kaya lang niya ito isinama roon ay para matuldukan na ang piping asam nito na siya si Clint Medina ay iisa. Subalit, kung ma-stranded ito roon, tiyak na hindi maiiwasang may makabanggit dito ng tungkol sa nangyari sa kanya 5 taon na ang nakakaraan. Pangyayaring hindi lang ikinaputol ng kanang braso niya, kundi naging sanhi ng pagkakaroon niya ng amnesia, na hanggang mga sandaling iyon ay hindi pa lubusang gumagaling. Lahat ng nalalaman niya tungkol sa sarili ay base lang sa mga kwento ng pamilya niya at mga kakilala sa Isla Vista. At natitiyak niya kahit napaka-imposibleng maging siya nga ang Clint ni Elaine. Itinuturing nitong munting buta sa istorya niya ang kalagayan ng alaala niya ngayon. He had more than enough problem concerning his own lost memory and how to get it back. He didn't need this strange yet somehow familiar woman odd claim about him being her dead boyfriend to add to his burden. Hindi na nga niya maalala ang mga nangyari sa kanya bago ang aksidente bilang si Val Piel. Pagkatapos idagdag pa nito na hindi naman talaga siya si Val kundi si Clint. Sinikap ni Elaine na ikubli sa mabait ni Lola ni Val ang nararamdamang pighati habang pinagmamasdan ang mga litrato ng binata mula pagkabata hanggang sa kasalukuyan. Buong pagmamalaking ibinibida pa naman nito ang kakaibat na istorya ng bawat litrato. Pagkatapos niyang pasimpleng usisain kung naitabi ni Val ang litrato umano nila noong high school. Ang pakilala kasi ni Val sa kanya ay dati siyang kaklase nito na hindi sinasadyang nakita nito sa bangko sa Maynila nang puntahan nito ang isang kababatang nagtatrabaho roon. Kahit paano ay may bahid na katotohanan niyon dahil sa bangko naman talaga siya unang nakita nito nang damputin ang nahulog niyang passbook. At ito, kuha nung manalo ng first prize ang ipinasa niyang painting sa contest sa school nila. Manang-mana talaga siya sa papa niya. Mahusay rin kasing pintor at iskultor si Henner noong nabubuhay pa. Ani ni Lola Ida na ang tinutukoy ay ang litrato ng teenager na si Val habang hawak at ipinagmamalaki sa kamera ang isang painting. Pilit ang ngiting nagbigay siya ng papuri patungkol sa painting. Ngunit ang totoo ay gusto niyang humagulhol. Hindi lang dahil sa mga nakita niyang pruweba na hindi nga si Clint ay si Val,
kundi dahil na rin sa nadaramang pighati para kay Clint. Pero mistulang replika ito ni Clint. Hindi lang physically, kundi pagdating sa mga hilig at interes ni Clint was obviously well loved and supported by his family and his passion for the art. Gayong si Clint ay hindi kailanman nakatanggap niyon mula sa sariling pamilya. Bagkus ay panunulugsa at pagkutsa pa ang natamo nito. Iha, ayos ka lang ba? Bakit panay ang singhot mo? May dinaramdam ka ba? Usisa ni Lola Ida sa kanya nang may pagtataka sa ekspresyon nito. Sinalat pa nito ang noo niya. Akala yata nito ay sinisipon siya, gayong dahil iyon sa pagpigil niya ng emosyon na gustong kumawala. Medyo sumasakit nga po ang ulo ko at parang lalagnatin ako. Naambunan po kasi ako kanina pagbaba namin ng barko. Sinamantala niya ang maling akala nito. Hindi na rin kasi niya kaya pang pigilan ang pag-alpas ng mga luha. Ayaw naman niyang gulantangiin nito kung bigla na lang siyang hagulhol sa harap nito at ng pamilya nito. Ako na ho ang bahala sa kanya, Lola. Presinta ni Bal na lumapit sa kanila kasunod ang lalaking kausap nito sa minibar. Ipinakilala siya nito, pinsan nitong si Alan. Bago siya inalalayan paakyat sa ikatlong palapag ng bahay. Nagutos pa ito sa katulong na mag-akyat ng gamot at baso ng tubig para sa kanya, gayong alam nitong gawa-gawa lang niya ang sinasabing sakit. Elaine, pasensya ka na kung ginambala pa kita at ang pamilya mo. Kinailangan mo patuloy magsinungaling sa kanila dahil sa akin. Pasensya ka na talaga. Bukas na bukas din ay babalik na ako sa Maynila at pangako, hindi na kita gagambalain pang muli. Tanggap ko nang wala na talaga si Clint. Proud siya na hindi siya nautal sa pagsasalita kahit ramdam niya ang panginginig ng mga labi at pagbabanta ng mga luha sa mga mata niya. Tumango ito. At dahil hindi niya matagalan ang nabasang simpatsya, sa mga mata nito ay nagpatiunas na siya ng lakad. Sa kabila ng hindi naman niya alam kung aling kwarto ang inihanda para sa kanya. Tahimik na sumunod lang naman ito. Hinawakan siya nito sa braso upang pahintuin nang mapatapat sa pangatlong pinto mula sa hagdan. Binuksan nito iyon. Tumambad sa kanya ang isang malinis at puting-puting silid. Salamat, mahinang sabi niya pagkatapos nitong hawiin ang mga kurtina. Itinuro din nito sa kanya ang bathroom at walk-in closet, kung saan ay may nakahanda na raw ng mga damit pantulog na sadyang nakalaan para sa mga bisita. Nasa labas ito ng pinto nang muli siyang lingunin at tanungin kung ayos lang ba talaga siya. Tatango sana siya pero natigilan nang mapatitig sa abuhing mga mata nito. Can I ask you favor? Lakas loob na sabi niya na ikinakunot ng noo nito. Anong klaseng pabor? Pwede mo ba akong yakapin sandali? Kahit isang segundo lang. Pwede ka bang magkunwaring siya? Gusto ko lang magpaalam ng formal sa kanya. Aniya ang itinutukoy ay si Clint. Her tears started falling despite her not wanting to let him see them. Iiling-iling na pumalatak ito kaya ang akala niya ay hindi ang sagot nito. Pero pumasok uli ito sa kwarto at kinabig siya paloob sa mga bisig nito. At dito na po nagtatapos ang ika-4 na bahagi ng aking kwento. Hanggang sa muli po.